Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Napansin ba ninyo na hindi na po nag-iingay itong mga retarded general na nananawagan para bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos? Kasi nung sa kasagsagan na pumasok ang hangin sa kanilang mga ulo, ang ingay nila sa social media na parang aso, no? Asong ulol at galisin ang utak. Ako naman, sinasabi ko ito sa inyo dahil na-realize ko na bakit kaya no? Oo nga, bakit ang tahimik na ngayon ng mga retarded general na ang tapang-tapang manawagan na bumaba ang Pangulo sa pwesto? Ano kayang nangyari sa kanila? Sinadya ba nilang manahimik para ma-divert ang atensyon sa ibang issue? O talagang may nagpapatahimik sa kanila sapagkat every time na manawagan sila ng pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos at panawagan nila na suportahan sila ng Armed Forces of the Philippines para magkudita sa Pangulo, abay lalong nalulugmok ang political career ng mga iniidolo nilang mga Duterte. Am I right? Kasi ako, simple analysis ko lang dyan, na every time na gumagawa sila ng hakbang, like for example, manipulation, intimidation, as if, no, they acted like may impluensya pa sila sa Armed Forces of the Philippines, sa men in uniform, as if akala nila maimpluwensya nila ang Armed Forces Chief of Staff, no? Hindi pala, kahit todo effort na, nakailang meeting na, nakipag-collab na tong mga retarded general na to. By the way, hindi ko ma-attempt na retired general sila eh. Parang mas magbagay sa kanila retarded general. Dahil kahit sila mismo hindi nila alam kung ano yung kanilang pinaglalaban, basta galit lang sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Basta suportado lang nila ang mga Duterte. Basta as if nasa likod nila yung taong bayan, hindi naman po totoo. As a matter of fact, sinusuka na nga sila ng taong bayan dahil itong mga retarded general na to, yung mga nagpapalakas loob sa mga mangmang, no? Mga alinganga. Yung mga Duterte Dihad supporters na ang bungo ay pinasukan na ng talangka, kaya yung kanilang utak nagiging talangka na rin ang mentalidad. Na kung saan, pilit nilang ibinababa yung tumataas na moral ng ating bansa sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat, kapag halimbawa nananawagan kayo na bumaba sa pwesto ang Pangulo, dapat consistent kayo. Dapat hindi kayo natitinag. Kasi may prinsipyo kayo eh, may pinaglalaban kayo eh. You once served, no? As a soldier in our country, pinagtatanggol ang ating demokrasya, pinapanatili ang katahimikan, kaunlaran, no? Pero nung naging Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, binibi kayo hanggang sa magiging retarded na kayo. Ang matino na gobyerno ngayon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yan yung gusto ninyong sirain. Kawawa yung napapaniwala ninyo na mga wala na ngang alam sa lahat na nga sa kaalaman ng mga kababayan po natin, minamanipula nyo pa yung kanilang mga utak, no? Gusto nyo pa sa pamamagitan ng pag-udyok ninyo na magwelga, magrally, magalit sa Pangulo at palitan ninyo ang liderato. Tapos ang iisip ninyo na papalit, alinganga, sobra pa sa walang alam. So by the way, bakit ko to kinontent? Dahil magsilbing aral to sa gustong pabagsakin ng Pangulo. You will not become successful. Why? Tanggapin nyo na lagi na wala po sa likod ninyo ang suporta ng taong bayan. Lalong-lalo na ng majority.
Lumalakas lamang po yung mga panawagan ninyong bumaba ang Pangulo because you are being funded, no? To destroy the very peace, the image, and of course, no? To make this administration weak in front of those who are not knowledgeable. Yun ang mga napupuna namin. Kaya nga ko ito kinontent dahil samot-saring mga accusation, samot-saring mga aktibidades, samot-saring mga underground moves just to oust the president. Nakalimutan nyo na napakalawak ng intelligence ng ating Pangulong Bongbong Marcos. He already studied the system. Pangulong Bongbong Marcos learned already lesson of the past. Kaya nga po kayo kinakaibigan, no? Para makonsensya kayo, no? Na ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi para po sa mga sumusuporta lang sa kanya, kundi para po sa mga Pilipino sa kasalukuyan. Wala pong kulay politika sa Pangulo at iniisip niya po kung ano ang kinabukasan ng ating bansa at susunod na henerasyon. Ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, napakalaking challenge ang kakaharapin kasi mahirap niyang lagpasan ang performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kasi si Pangulong Bongbong Marcos salita ng salita eh. Kung makapagsalita man siya, he walk his talk. Ginagawa niya talaga yun. Ang problema, itong mga kababayan po natin na mga nabilog ang ulo ng mga Duterte, mga kaalyado ng mga Duterte, mga supporters ng mga Duterte na hindi nag-iisip kundi hala, sige, pababain natin ang Pangulo dahil mataas ang presyo ng bigas. Pababain natin ang Pangulo dahil ganito umulan, bumagyo. Yan po ay utak walang kwenta. So pasensya na kasi kahit gaano karami ang inyong mga troll army, mga Duterte Dihad supporters, milyon-milyon ang mga Pilipinong patuloy, no, na naniniwala sa kakayahan ng Pangulo na magiging tanyag po ang ating bansa. Dapat ipagpatuloy ito sa 2028. Kung pwede nga lang ma-extension, why not? Kung pwede nga lang tumakbo ang Pangulo, why not? So mga kamunting tinig, itong style kasi ng mga Duterte Dihad supporters, pangbulabog ito. Kumingi sila ng saklolo sa mga retarded general. Hindi nila alam na because of that retarded general's force, ang nangyari, nagiging katawa-tawa sila ngayon sa publiko at sa buong mundo. Dahil po sa paniniwala nila sa mga retarded general, na akala nila, ibuwis talaga ng mga retarded general ang buhay nila, saan? Itakot nga yan sa mga asawa nila. O, takot nga yan sa mga asawa nila. Hindi. Kung baga, under-desire. Ang kalabasan, under-desired. No, ang mga retarded general, hindi lang under-desire, kundi under-desired. Kasi naniniwala sila na ang may sayad, ang best, no, president in the near future. Simba ko lang. So ngayon lang, yun lang naisipan ko lang, wala kasi akong sasabihin, gusto ko lang po nire-remind na yung lahat ng gustong mapabagsak sa Pangulo, malulusaw po yan. Kaya sinasabi ko nga po sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, umayos kayo. Dahil ang kinakalaban ninyo ay ang will of the people. Sa inyong pinaglalaban, espiritualidad nyo lang naman na ang daming nalinlang. Okay? So sa punto na ito, kung ayaw ninyo na mabulabog kayo, ayaw ninyo husgahan kayo ng tao, ayaw ninyo babagsak kayo, suportahan dapat ninyo ang Pangulo na nagtatrabaho, hindi nagpapasayaw-sayaw at nagsuot ng Halloween costume na Snow White. Parang alinganga lang. Okay? So yun lang po ang aking gustong sabihin, mga kamunting tinig, dahil ako po'y natutuwa sapagkat siguro naliwanagan na to mga retarded general na to at hindi na po sila nag-iingay. Sa susunod, mga rebelde naman ang papaiingayin nila. Maapektuhan kasi yung kanilang mga sarili.
Noon, hindi sila nag-iingay, panahon ni Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, nag-iingay sila. So, ang nangyari, ayun, tumahimik sila bigla at underground na gumagawa ng mga hakbang kasi ipilit talaga nilang pabagsakin ng Pangulo, ipilit nila na pababain ang Pangulo para lang iluklok si Sara Duterte kasi alam mo kung bakit. Si Sara, madali lang nila mabilog ang ulo dahil alam mo kung bakit? Walang alam. Uto-uto. I'm very sorry for that term kasi ang dami naman po, hindi lang naman na po ako nang sasabi niyan. So sana, tuloy-tuloy na yung pananahimik ninyo, suportahan nyo na lang ang Pangulo, suportahan nyo ang gobyerno, magiging masaya pa tayo ngayon at sa mga susunod pa na mga henerasyon sa ating bansa. So kudos, once again, sa mga Pilipinong patuloy na sinusuporta ng gobyerno, patuloy na sinusuportahan at ibinibigay ang tiwala sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na, Diyos ko, konsensya mo ang makakalaban mo kapag si PBBM ang gusto mong pabagsakin. We don't have any reason to call the resignation of the president. Maniwala kayo at maniwala man kayo, you don't have option. We are not in a position to call the resignation of the president because the president do something that can benefit Filipino at this point of time and in the near future. Nakakahiya sa sarili kapag pababain mo ang Pangulo, no, na ang iniisip ay kapakanan ng bayan, hindi yung kanyang personal interest. Kaya kayo dyan ng mga maka-Duterte, dapat umusad na yung alatalangka ninyo na utak. Mahiya naman kayo. Naintindihan nyo? Mahiya naman kayo. Kaya please lang, tigilan na ninyo yung mga balak ninyo na papagsakin ng presidente dahil lalo lang mapapahamak ang political career ng mga Duterte. Alien, salamat. Kung kayo pa ay bago sa aking Munting Chining channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time magkakaroon po tayo ng live streaming and pag-upload ng mga short videos just like what we are doing at this point of time. Bye-bye and mabuhay!